Sa gitna ng mainit na pagtalakay ng national budget, tila natuto ng magbantay ang publiko para tiyaking walang irregularidad na mangyayari. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes. Dahil sa issue sa mga flood control project, umusbong ang mga tanong kung paano na ang kaba ng bayan. Tila malaking pondo kasi ang nanakaw na ng mga taong ganid sa pera. Dahil sa mga ghost projects, nawalan po ang ating ekonomiya ng 42.3 billion hanggang 118.5 billion piso mula 2023 hanggang 2025. Katumbos po nito ang 95,000 hanggang 266,000 na trabaho na sanay napakinabangan ng ating mga kababayan. Bago matapos ang taon, isa sa inaabangan ay ang magiging budget para sa taong 2026 na ngayon pinagtatalunan. This issue about duplication ng mga funding, yung walang station number ang mga flood control projects natin, yung mga project, bakit hindi kumpleto, dapat ikumpleto para matapos ang proyekto. Mga red flag ito eh. Kaya naman, tiniyak ng DOF na wala nang magiging ghost project sa 2026 National Expenditure Program at babantayang mabuti ang paggasta ng pondo ng bayan. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The people are also entitled to the resibo of government projects financed by the taxes they paid. People are naturally resistant to taxes, but their tax obedience can be won if they will see how the taxes they paid are spent for the right things at the right price by the right agency at the right time. Inalam namin ang suwestyon ng mga mamamayan sa probinsya ng Tarlac kaugnay sa magiging budget sa taong 2026. Aminado ang ilan na nangangamba sila kaugnay nito. Sana sir, magamit sa magandang paraan, huwag sa bulsa. 2026 sana po ma-allocate po ng maayos yung mga mga dapat i-allocate kasi po this past few days po marami po tayong nakikitang anomaly po katulad dun sa flood control project. Unang-una sana yung mga farmers dito matutulungan kasi yung mga farmers dito halos lahat dito sa Kamiling nasira ang palay namin dito eh. Pero tiwala ang marami nating mga kababayan na kung si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo ang magbabantay ng pondo ng bayan para sa susunod na taon, tiyak daw na mas magiging maayos ito. Masayang-masaya sana kung gano'n ang mangyayari. Kapag masaya po, siyempre, alam ko po na may pinatunguhan yung mga binabayad po natin. Siyempre po, bilang isang Pilipino, masaya po. Mas mabuti, sir. Mas mabuti. Mas supervise na ating presidente, lalo-lalo na sa ating mga pababa sa presidente ng mga kinaukulan. Nakabantay ngayon ang buong bayan para sa magiging pondo sa taong 2026. Umaasa ang marami na sana magamit ito sa tama at sa karapat-dapat na proyekto. Palagi nating tandaan na sa bawat buwis ng mamamayan, may pagod at hirap silang iniaalay na para sa bayan. Para sa ulat ng mamamayan, ako si Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.